Mapagpalang araw po ang aming hatid sa inyo mga kapatid mula po dito sa Ambaking Pabo Farm. For today's video mga kapatid, ibabahagi ko po sa inyo, kung nakapanood po kayo nung mga video ko po nung nakaraan, nasabi ko po doon na may naisip po ako na bagong estilo dito sa aking pagpapabo. Iwan ko lang, sa iba baka luma na ito, pero sa akin bago ito eh. Kasi nga, practice ko na po dito is pinagsama-sama ko na po yung mga breeder at yung mga pangkatay. So, ito, susubukan ko ito. Sana maging epektibo. So, ayun nga, dati pinagsama-sama ko na. So, ngayon, yung division ng aking kulungan, ginamit ko na, kumbaga, parang, sana nga loobin ng Diyos is maganda yung kahinatnan nito. So mabilis po yung in and out ng aking mga alagang pabo sa ngayon, kasi nga ayun, salamat sa Diyos, mayroon na rin akong mga customer, regular customer na naglilitsyo ng pabo. So mabilis na po. Ayun nga, kahit upgraded itong mga pabo ko na umaabot ng 11 kilos, sa ngayon, hindi na po sila umaabot ng ganong timbang. Nasa 4.5, 4 kilos pa lamang po is, ayun, na-out na po natin. 4 months old, mahigit pa lang, or 4 months old, pag gusto ng customer natin na ganong timbang, ayun, matik i-out natin. So ngayon, nag-decide po ako na dito sa area na ito is, dito po yung mga 3 months old, 4 months old, or pang-out natin. Ayan, kasi nga yung mga breeder mga kapatid, lalo na pag mangingitlog na po sila, ang tatakaw po talaga. So i-apply ko dito sa mga breeder. Ayun, sinigregate ko na po mga kapatid. Ito ipapakita ko po sa inyo. Kagaya nyo, ayan, inuunti-unti ko muna. Ito nga, katunayan, kung nakikita nyo, ito, traceability ko po ito. Yan, op, kalma. Dalawang singsing po yan, kulay yellow at kulay white sa kabila. Yan, maliit na kulay white. So, traceability ko po ito na ang mga breeder na ito is naipanganak o nag-start na po sila nung nakaraang taon pa. Ayan, ito po yung mga unang inahin ko. Mga anak na po ito sa apat na hybrid ko po. So, yan po sila, yun po yung traceability. Ang nangyari mga kapatid, ayan, naglagay po ako ng harang sa itaas. Kung nakikita nyo, may net. Kasi nga, labas-pasok po doon yung mga pabo. So, ang area na ito is, ayun, naglagay na rin ako ng kanilang paitlugan. Kasi incubator Kahit ganyan lang karami yung itlugan, kapag nag-start na po sila ng mag-itlog, kumbaga, magtapok-tapok na yan. So, hindi ko pa lahat na dakip yung mga inahin. Andito pa, may mga dumalaga rin dito na isasabay ko rin dyan. Kumbaga, papaitlugin ko muna mga 1 or 2 bisis, saka natin i-out. Kasi nga, ayun, yung month of May, June, July is yan po yung pinaka the best talaga na magkipo tayo ng mga sisiw para pang December. So, ayun, para mapukus po ako dito, kumbaga mabigyan ko po sila ng balak ko kasi magdagdag ng pakain sa kanila mga kapatid. Magdadagdag ako ng feeds. Nang sa ganon is makalis po ako sa patuka, yung mga pinaghalo-halo ko pong patuka, sapal ng taho, sapal ng niyog, gulay, lantang prutas. Ayun, yung pinaghalo-halo ko, haluan ko ng kaunting feeds mga kapatid para pampabigat at pampabilog ng katawan ng aking mga pang-out. Tapos dito sa mga breeder is ito, semi-organic lang natin ito. Kasi nga likas na po sa mga breeder na po na malakas po silang kumain mga kapatid. So action plan, ayun, para makapokus po ako na makapagbigay po ako ng pagkain na pampabigat, pampalaki dito sa mga pang-out natin na pangkatay, panglitson. Kaya sigregit na. Hala, titingnan natin, loobin ng Diyos kung ano po yung kahinat na nito. Kasi nga, yan muna yung nakikita kong action plan na maaari kong gawin sa ngayon.
Ayun, kumbaga separate na po. Pagkalabas, may isa pa namang space doon sa likod, kunti. Pagkababa dito, mga 3 buwan, pag mababa po doon sa likod, ayun, pag nasanay sila ng konti sa lupa, bubuksan ko doon sa likod. Ganito kasi, mula doon sa bahay, lalagay ko dito. Tapos pag mag 1 month na, lalagay ko dyan sa itaas. Paglagay ko dyan sa itaas, andun naman sa likod. Pagkatapos doon sa likod, i-open ko doon, papasok na dito. O dito sila, dito na po mamimili yung ating customer kung ano po yung timbang na gusto nila. So, yan muna yung kaunting tawag dito. Procedure o pamamaraan na gagawin ko. Nang sa ganon, hindi po masayang yung ibibigay ko na feeds. Kumbaga, yung ibibigay ko na feeds, pandagdag sa kanilang pag semi-organic lang kasi mga kapatid, mataba naman sila, kaya lang, ayun nga, hindi masyadong mabilog talaga yung katawan. So, ayun, yung isa ko pong customer is nag-advise na, ayun, may idadagdag na feeds, pampabilog sa kanilang katawan. So, ayan po yung aking gagawin mga kapatid. So, hindi na po talaga magiging organic yung aking pabo sa ganong paraan. Semi-organic. Ayan. Titingnan lang natin kung ano yung kahihinatnan. Ito mga maliliit ng kunti. Ayan, 3 months old. Doon po yan galing sa likod. Kasi nga, inunti-unti ko nang hinuli yung mga inahin. Yung mga breeder. May ilang piraso pang natira, yung mga maiilap. Paggabi, makukuha po talaga yan. Mahuhuli natin yan para mabukod na po sila dito sa isang area na to. Ayan. Nasa mga 30 siguro itong inahin na available ko ngayon eh. Tik-tik. Diyan ka na tik-tik ha. Kasali ka na sa kanila ha. Mag-produce kayo ng maraming itlog. Ayun, yung mga inahin. May mga dumalaga pa na dapat makuha. Ayun, dahil may mga dumalaga na malapit ng mag-itlog. Kung mag-iitlog yan sa June, July, kaya pa yan, July, August, September, October, November, December, magpa 5 months. So yun po talaga. Yung ibang dumalaga nito is posible po itong mangitlog by June. Ayan, June or July. Pero yung July mukhang gipit na ng konti, pero kaya pa. Pero gipit na po talaga yon para sa December na sisiw na preparation. Itong May, June, July na sisiw talaga ang pinakaangkop talaga pang December. Sulit na sulit talaga yon. Kaya ito, may mga karanasan na kasi tayo sa ilang taon na nagdaan. Kaya tuloy lang. Marami pang, alam ko po, marami pang adjustment na dapat gawin talaga. Pero awat tulong ng Diyos lang talaga, sana makapagpatuloy ayun sa pagpapabo at sa paglilingkod sa Kanya. Ayan po yung kaunting update mga kapatid. Salamat po sa Diyos. Pag-ibig!